bumagsak ang mga tao. Kaya simple lamang po ayon sa ating tagapagsalita ang kadahilanan dahil sa kasalanan nating mga tao. Pero bakit kaya naitatag sa ating mga sarili ang kasalanang ito? Kung babasahin po natin ang kabuuan ng Biblia, ipinakita po dito ang mga sumusunod na kahulugan kung ano ba ang kasalanan. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Maliwanag po, kapag tayo lumalabag sa kautusan, may kasalanan. Kapag hindi natin pinanatili ang araw ng pamamahinga, yan ay isang napakalaking kasalanan. Dahil yan po ay hindi natin trabaho. Yan ay tungkulin mo bilang isang anak ng Diyos. Sa ibang pananalita, ang kasalanan nga po ay isang matinding batas ng ating Diyos Ama. At yan po ay isa rin sa kanyang kautusan. Alam naman natin may iba't ibang batas dito sa sangsinukob o dito sa ating universo. Batas ng mga pulis, batas ng paaralan, batas ng gobyerno na dapat sundin natin bilang taong nilikha ng Diyos dito sa lupa. Kaya may mga prinsipyo din kung paano ba umiiral yung paglikha ng Diyos sa ating lahat. May mga prinsipyo ng paglikha na kung saan ang mga bituin ay umiikot, upang tayo nga po umiikot sa araw, upang tayo mga buhay na nilalang, kagaya ng mga puno, ng mga damo, ng mga prutas, ng mga gulay, ay makahinga ng maayos. Kaya kapag nawasak naman po, nasira yung mga panuntunan, nawala yung kapayapaan, nawala ang kaligayahan, ang pag-iral po ng buhay, maaaring mawasak tayo o mamatay. Hindi na tayo mabubuhay dito sa sanlibutan. Kagaya rin dito sa lupang tayo ay namumuhay, may mga batas din sa mga moral o mga ugali ng tao. At alam naman natin may batas din sa espiritual na mundo at maraming beses na po itong tinalakay ng ating reverend na mga tagapagsalita dito po sa ating simbahan. Ang mga batas na ito sa ilanmang kaparaanan ay higit na mas mahalaga kaysa sa batas ng kalikasan. Dahil ang moral at ang espiritual na batas ay siya ring mamamahala dito sa mundong pinamumuhayan natin, yung kalikasan natin. Dahil kung wala tayong magandang ugali, tatapakan mo na lang yung mga bulaklak. Puputulin mo na lang yung mga bunga na hindi pa dapat nating pitasin. Yung espiritual na batas, kapag lumabag ka, ikaw ay maaaring magkasakit o magkaroon ng karamdaman, maaksidente. Kaya yan po ay namamahala din sa mga mundo ng kalikasan kung saan tayong lahat ay namumuhay. Kapag tayong tao ay nag-isip, dahil ugali natin na makagawa ng kasamaan sa ating kapwa, ay nag-isip tayo ng bomba na kung saan atomic bomb na maaaring masira nga po yung buong mundo o kung sino man yung bansa. Halimbawa po sa Estados Unidos, doon yung naising ibagsak yung bombang iyon. Siyempre, hindi lamang mga taong masisira, kundi maging ang kalikasang likha ng Diyos. At maging ang paglabag sa moral na batas ay magdadala sa inyo ng napakalaking kapighatian at kahirapan maging sa inyong kapwa, sa buong mundo, at sa buong universo, at sa buong sangkatauhan. Bakit? Dahil ang atomic bomb, kapag yan po yung hangin niyan, ay kung saan man siya dumako po, yung pulbos noon ng bombang yung kakalat po sa buong mundo. Kaya masisira po yung kapwa natin. Maaari silang mamatay, maaari silang magkasakit. Kaya kung maganda nga po ang ating mga kaisipan, hindi naman tayo gagawa noon. Pero ang balik po noon, kapag ito ay ginawa natin, malaking kapighatian at malaking kalungkutan. Di ba natin naaalala ang mga kakilakilabot na mga kahihinatnan na mga paglabag natin sa kautusan ng Diyos dito sa sanlibutan? Yung selos ng selos. Paulit-ulit po sinasabi ni Reverend, inggit, yung nagbabanal-banalan, mamamatay tao, panggagahasa, pagnanakaw, panloloko. Dahil nababagabag ang ating mga puso bilang mga mananampalataya kapag binabaliwala natin ang mga dapat ay pamahalaan ng ating Diyos Ama, ang mga kautusan, ang mga konstitusyon ng sansinukob. Sila po ay nagkakaroon ng mga sama ng loob na nagiging resulta ng nakakakilabot na kamatayan.